Happy God First Morning, mga minamahal pong mga kapatid. Purihin po natin ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito. At para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos na ang tahanan ay nasa kaitaasan ng langit. Kami po ay muling pumapailang lang sa inyong pong banal na luklukan sa umaga pong ito, Diyos. Amin pong pinapupurihan ang inyong pong banal na pangalan at amin pong kayong patuloy na dinadakila sa inyong pong kabutihan at biyaya na inyo pong ipinaranas sa amin sa umaga pong ito. Dakilang Diyos, ang amin pong dalangin ay inyo po kaming pangunahan sa amin pong programa at sa amin pong pagpupuri po sa inyo, pagpalain at patawarin po kami, Panginoon, at maging kaaya-aya po ang amin pong mga pagsambang ito at papuri po sa inyo sa pamamagitan ng mga pakikinig ng inyong pong mga salita at ng inyong pong mga paalala sa amin. Salamat po ng marami, O Diyos, sa inyong pong kabutihan at biyaya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, once again, happy God First Morning sa bawat isa sa atin. Purihin natin po ang ating pong Panginoon at ating pong pasalamatan ang kanyang pong biyaya at ang kanya pong kabutihan sa atin pong buhay, mga minamahal na mga kapatid. Darito po tayo muli ngayon sa atin pong God First Morning. Tayo po ay nasa August 4, 2026. Ngayon po ay araw ng Tuesday at tayo po ay nasa unang bahagi po ng ating God First Morning, ang atin pong Bible reading. At pagkatapos po ng ating Bible reading ay susundan po ito ng Bible chapter na atin pong pag-aaralan sa Job chapter 39. Ang ating pong Bible reading ay pangungunahan ng ating pong kapatid na si Berna Sinon. At pagkatapos po ng ating Bible reading ay mayroon po tayong dalawang refleksyon. Ang una po ay si Pastor Jerome Isquero at ang pangalawa po ay si Pastor Seth Pablo. At pagkatapos po ng mga reflections na ito, ay babalik po tayo sa kapatid na si Berna Sinon para po sa prayer at pagkatapos po ng kanyang pananalangin para po sa ating Bible reading, mga kapatid at mga kaibigan, ay pakikinggan po muli natin ang ating History Church video sa umaga pong ito. Mga minamahal naming mga kaibigan, mga taga-subaybay, samahan niyo po kami at tayo po'y magkaisa sa atin pong pagsusubaybay at pakikinig ng salita po ng atin pong Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, once again, happy God First Morning po sa inyong lahat at atin po ngayong isunod ang atin pong Bible chapter sa Book of Job, chapter 39, na ipagkakaloob sa atin ang pagbabasa ni kapatid na Berna Sinon. Happy God First Morning po, kapatid. Atin na pong tunghayan ng ating pong Bible reading sa umaga pong ito. Pastor, wala po sa listahan ng mga attendees.
Alright, Pause mo na, so basahin na lang natin. yes po. Sige po, basahin po natin ang Job chapter 39 sa ating pong pagpapatuloy. Salamat po, Brother Melvin. Happy God First Morning po sa lahat. Sa Job 39, ang panganganak ng mga kambing. Alam mo ba kung kailan o ang panahon na ang usa ay magsisilang? Bilang mo ba ang araw ng anak niya habang nasa tiyan? Alam mo ba kung kailan ito iluluwal? Namasdan mo ba habang sila ay gumagapang sa pagbubukas ng sinapupunan upang ang anak ay isilang? Ang kanilang mga anak doon lumalaki sa parang at kapag malaki na ay tuluyang lumilisan. Sino ba ang nagbibigay laya sa mga asno? Sa asnong may ilap, ang nagpalaya ay sino? Tirahang ibinigay ko ay ang kaparangan at doon sa maalat na kapatagan. Sila'y lumalayo sa lungsod na maingay, wala makapagpaamo at hindi mautusan. Ang pastulan nila'y ang kaburulan, hinahanap nila'y sariwang damuhan. Ang mailap na toro, iyo kayang mapagtrabaho? Maitali mo kaya siya isang gabi sa iyong kwadra? Matatalian mo kaya siya ng lubid upang sa pag-aararo ay magamit? At sa paghila ng suyod sa iyong mga bukid? Iyo bang maaasahan ang lakas na taglay niya? Mabibigat mong gawain may ipagkakatiwala ba sa kanya? Umaasa ka ba na siya ay magbabalik upang sa ani mo ay siya ang gumihik? Ang pakpak ng ostrich, buong gandang kumakampay. Nagbabadya kaya iyon kahit bahagyang pagmamahal? Ang kanyang mga itlog sa lupa ay iniiwan, ito'y hinahayaang sa lupa ay mainitan. Di niya iniisip na baka ito'y matapakan o baka madurog ng mailap na nilalang. Sa mga inakay niya, siya ay malupit, hindi niya alintanang hirap niya ay di masulit, sapagkat pangunawa ay di ko siya binigyan, di ko hinatian ng kahit kaunting katalinuhan. Ngunit napakabilis kapag siya ay tumatakbo, pinagtatawanan lang niya kahit ang kabayo. Ikaw ba ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang naglagay ng magandang buhok nito? Ikaw ba ang nagpapalukso dito na parang balang? At kapag humahalinghing ay kinatatakutan? Nagpapakitang gilas sa pagkamot niya sa lupa at napakabilis tumakbo upang makidigma. Siya ay nagtatawa sa gitna ng panganib, sa tabak na nakaumang hindi siya nanginginig. Ang mga sandata ng sa kanya'y nakasakay, sa sikat ng araw kumakalampag at kumikinang. Sa bilis ng kanyang takbo, lupa'y parang nilulunod, hindi siya mapakali kapag trompeta ay umugong. Sa tunog ng trompeta ay halinghing ang sagot niya. Ang ingay ng digmaan, dinig nito kahit malayo pa, maging ang utos ng kapitan sa mga kasama. Ikaw ba ang nagturo sa lawin upang ito'y makalipad? Kapag kinakampay ang pakpak tungo sa timog ang tahak. Naghihintay ba ng iyong utos ang agila upang sa mataas na bundok gumawa ng pugad niya? Matataas na bato ang kanyang tirahan, mga pagitan ng bato ang pinagkukutaan. Ang kanyang biktima'y doon niya pinagmamasdan, kahit malayo pa ay kanya nang natatanaw. Sa huli, sa kanyang mga inakay, dugo ang ibinubuhay at tiyak na naroon siya kung saan mayroong bangkay. Purihin na Panginoon sa ating pong binasang chapter Job 39. Amen. 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 Thank you so much po mga minamahal na mga kapatid and Brother Edmond. Thank you so much sa inyo pong pagbabasa ng ating pong kabanata pong ito. At mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, kung kayo po may mga maibabahagi po na mga refleksyon sa kabanatang ito na ating pong binasa, i-comment nyo po sa ating
comment section pong ito ng ating platform, at doon po sa mga sumusubaybay online ay i-comment nyo lang po at atin pong babasahin ang inyo pong mga comment. At kapag tayo po may oras pa ay atin po itong ibabahagi dito po sa ating talakayan ngayon po umaga. Ngunit sa umaga pong ito mga kaibigan ay atin pong tunghayan ang dalawa po nating mga pastor upang bahagian po tayo ng mga refleksyon mula po sa kanilang natutunan at kanila pong napag-aralan dito po sa ating binasa mula po sa Aklat ng Job, Kapitulo 39. Atin pong ibigay muna ang pagkakataon kay Pastor Jerome Esquero para tayo po ay pangunahan at bahagian ng refleksyon sa atin pong kabanata sa Aklat po ng Job. Pastor Jerome, happy God first morning po sa inyo. Good morning po, Pastor Jomer. Naririnig po ba ako? Opo, maliwanag po ang inyo pong boses. Maraming salamat po. Yan. Good morning po sa ating lahat. Happy God first morning mga kapatid. Napakaganda po ng patuloy nating pag-aaral sa libro po ng Job. At marami po tayong patuloy na natutunan araw-araw po every time na binabasa po natin ang bawat chapter. No? So sa akin po, nakita ko po dito sa reflection na ito, makikita po natin na ito pong chapter na ito, ang ating Panginoong Diyos ay parang hindi po siya nagbigay ng paliwanag sa mga nangyayari po kay Job, no, sa chapter po na ito. So makikita natin na nung nagtanong si Job pagdating po sa sa kanyang mga pagdurusa, yung kanyang pong mga pinagdadaanan, so, hindi siya binigyan ng ating Panginoong Diyos ng talagang yung parang detailed na paliwanag, po. Pero pinakita ng ating Panginoong Diyos doon sa chapter na yun, doon pa lang sa chapter 1 hanggang 4, na ipinakita ng ating Panginoong Diyos, na ipinapakita niya na siya yung manlilikha, siya yung may kapangyarihan sa buong sangkatauhan. At makikita natin, siguro ang expected ni Job nung time na yon ay parang sasagutin ng ating Panginoong Diyos yung tanong na, bakit ako nawalan ng anak, yung ari-arian ko na nalimas, pati yung aking health, no, yung nagkaroon ako ng ganitong sakit na mula anit hanggang talampakan, ay yun yung expected na sasagutin ng Panginoong Diyos ni Job, no, bakit nangyayari yon sa kanyang buhay. Pero makikita natin dito sa chapter na ito na ang ginawa ng Panginoong Diyos, yung paliwanag niya, itinuro niya yung mga hayop, yung kumbaga kahit may kasalanan, maayos pa rin yung tinatawag na kalikasan, hindi laging may bagyo. Pero makikita natin parang walang kaugnayan to sa problema ni Job. Pero napakaganda po sa buhay po natin, na merong isang parang mensahe sa bawat isa sa atin. No, kung sabi nga sa isang kanta, no, if God is too wise to be mistaken. If you don't understand, and if you don't see His plan, ang gagawin daw natin ay patuloy tayong magtiwala. Kasi makikita natin na ang ating Panginoong Diyos ang siyang lumikha ng lahat. O kaya kung titingnan po natin, hindi nga natin maunawaan paano nilikha ng Panginoong Diyos yung mundo. So ibig sabihin, yung plano ng ating Panginoong Diyos, although hindi natin maunawaan, ay kilalanin na lang natin siya bilang isang manlilikha at alam niya lahat kung ano ang gagawin sa ating pong buhay. Kung ang ating mundo nga ay nagawa niya ng talagang napakaganda, how much more po yung ating pong mga kanya-kanyang buhay. Kaya po makikita natin, madalas yung tanong po natin sa ating pong buhay, yung Panginoon, bakit man nangyari sa akin itong mga problema na aking pinagdadaanan? Pero makikita natin, hindi lahat ng mga sagot or expected nating sagot, yun yung tanong ng ating Panginoong Diyos. Yun yung binibigay ng ating Panginoong Diyos. Pero ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos kung sino siya, kung sino yung ating Panginoong Diyos, na para siya, katulad nga na sinabi niya kay Job, siya yung nagpasibol, no, yung parang nagpapatubo ng mga damo, nag-aalaga sa mga hayop na kahit walang nag-aalaga, no, nagpapalipad sa mga ibon, nagpapatakbo ng buong mundo.
At ganun po ang ating Panginoong Diyos. Kung nagpapatuloy po yung pag-ikot ng ating mundo, ibig sabihin nagpapatuloy yung paggawa ng Panginoon. Na although tahimik po ito sa ating pong buhay kapag nagkakaroon po tayong mga problema, doon pa lamang, tignan mo pa lang ang ating mundo. No? Sumisikat 24 hours after sumisikat ang araw at lumulubog. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang pag-ikot ng mundo, nagpapatuloy ang paggawa ng Panginoon. So ibig sabihin, pinapakita lang dito na ang ating Panginoong Diyos hindi po tumitigil sa ating pong buhay. Kaya wag na wag po natin titignan na ang ating Panginoong Diyos ay para tayong pinapabayaan. Dahil maging ang ating mundo, hindi niya po pinapabayaan kahit ito po ay punong-puno na ng kasalanan. Kaya makikita po natin sa Job chapter 1, no, nalalaman mo ba ang panahon ng panganganak ng mga kambing sa bundok? So, ibig sabihin, yung mga kambing na yon ay walang nag-aalaga, how much more na kapag ito'y nanganganak, hindi pa rin pinapabayaan ng ating Panginoon. So, ang ating po pananampalataya, mga kapatid, hindi po siya nakabase sa pagkakaroon ng sagot ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga katanungan. No, ang ating po pananampalataya, palaging pagpili na magtiwala lagi sa ating Panginoon, na kahit maraming mga tanong sa ating pong buhay na nananatiling walang kasagutan, tandaan po natin na kapag ang ating Panginoong Diyos natin, no, ay nagtapat, gagawin niya po talaga yun dahil dakilang kanyang katapatan maging sa kanya pong mga nilikha. Kaya doon pa lang yun, kahit wala nang kasagutan sa tanong, doon pa lang sa kung sino ang Diyos, meron na dapat po tayong confidence na hindi niya po tayo pababayaan. Kaya po yung aking huling thoughts po dito sa atin pong nabasa sa Job chapter 39, na kapag hindi po natin nauunawaan yung ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito, ay alalahanin natin kung sino mismo yung ating Panginoon. Doon pa lang, dapat yun na yung atin pong maging confidence na ang ating Panginoong Diyos ay talagang hindi tayo pababayaan. Yung imagine yung kanyang walang hanggang karunungan, yung kapangyarihan niya, at yun pa lamang nagbibigay sa atin ng kumbaga sapat na kasagutan upang tayo po ay magtiwala sa kanya. Yun lamang po, Pastor Jomer. Alright, thank you so much, Pastor Jerome. Happy God first morning pong muli sa iyo. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong ibinahagi na refleksyon sa umaga pong ito, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga ibabahagi, isulat nyo lang po sa ating comment box upang atin po itong mabasa at atin po itong maibahagi sa ating pong mga taga-subaybay o mga tagapakinig at tagapanood ng ating pong daily spiritual empowerment po, mga kaibigan. Okay? Ngayon pong umaga tayo po ay darako sa pangalawa po nating refleksyon. Ito pong ating pangalawang refleksyon, mga kapatid, ay ibibigay po sa atin ni Pastor Seth Pablo. Atin po ibigay ang pagkakataon po sa kanya. Pastor Seth, happy God first morning po sa iyo. Happy God first morning. Morning, boys. Okay. God first morning po. Malinaw ba, Pastor Jomer? Opo, Boses ang po? inyo pong boses ay napakalinaw at naririnig po nating mga tagapakinig po. Alright, God first morning po sa lahat. Yung reflection pa lang po ni Pastor Jerome ay apaganda na po, at gusto kong po yon. Gusto kong sundan yung naging panimulang paliwanag ni Brother Jerome. Kasi kung ano man po, no, tayo po ay may mga tanong sa buhay po natin, mga kapatid. Lalong-lalo na kung pwede lang itatanong natin talaga sa Panginoon, di ba? Pero gaya po sinabi ni Pastor Jerome, ay hindi talaga direkta sinagot ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon, dinala niya ang attention or dinala niya yung kaisipan ni Job sa mga nilikha po niya. No, so mga kapatid, ito po yung patunay po na sa mga nilikha ng Panginoon ay ito po yung may dinadalang mensahe po sa bawat isa sa atin na kung minsan pag tayo po ay may tanong sa buhay po natin,
pag tumingin po tayo sa kanya pong mga nilikha, ay unti-unti natin din unti-unti tayo mapapaisip na andun pala minsan yung mga sagot, no? Hindi nga lang talaga minsan directly, minsan talagang kailangan natin na tayo ay mag-iisip sa ating mga sarili. At ginagamit ng Panginoon ang nature, ang kanyang mga nilikha para i-reveal kung ano yung kanyang banal na kalooban para po sa ating lahat. So parang yun yung nakukuha ko po dito. Kaya po, di ba, napansin niyo po yon kung sinundan niyo po yung pagkabasa ni Brother Edmond na napakagandang pagkabasa, ay ang dami siyang binanggit to na iba't ibang mga hayop na doon dinadala ng Panginoon ang atensyon ni Job. Ito, yung ano yun, yung kalabaw, yung ostrich, okay, yung kabayo, diba? Ang dami. Marami siyang mga binanggit, yung agila. Lahat po yun. Dinala si Job sa mga ganun. So, mga kapatid, ano po yung gusto ko lang po maano po. Tunay po na yung nature, ito yung isa sa libro na dapat nating mapag-aralan sa pananampalataya natin. Diba? Kasi nga, sabi ng Psalm ay, ano yun? The creation showeth His handiwork. So, ipinapakilala nito kung sino ang Diyos. Pinapakilala ng creation ang iniisip ng Diyos sa atin. Pinapakilala ng creation ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So mga kapatid, subukan din natin. Pagka dumating din tayo sa sitwasyon na may mga tanong tayo, subukan din natin. Pagmasdan natin yung kanyang mga nilikha. Mag-stop tayo, mag-pause muna tayo. Tingnan natin yung kanyang mga nilikha. At eventually, unti-unti, meron i-reveal ang Panginoon sa atin na mensahe. At doon lang po natin lubos maiintindihan na, wow, oo nga, hindi ko talaga pwedeng questionin ang Panginoon. Kasi yung kanyang mga nilikha, nagpapaalala sa atin, wow, it's so vast, napakalawak nito na hindi natin kayang mataos, hindi natin kayang lubos na maunawaan paanong ang lahat ng mga nilikhang ito ay ganito sila gumalaw, ganito yung proseso, ganito ang nangyayari sa kanila. Mapapaisip tayo na talagang hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. We can just only trust Him sa lahat po ng mga ginagawa niya sa buhay po natin, mga kapatid. At gusto ko ding i-highlight po dito yung watchful care ng Panginoon. Diba parang ang sarap isipin na ang Panginoon ay talagang pinagmamasdan tayo even to the smallest detail ng buhay po natin na kahit tayo mismo hindi nga natin napapansin. Diba? Tayo po ba ngayon, napapansin ba natin bawat detalye at kahit sa katawan lang natin ngayon, bawat detalye ba nito, pansin ba natin lahat? Yung pagtibok ng puso natin, yung paghinga natin, yung nangyayari sa loob ng sistema natin, di ba? Hindi natin lahat napapansin yun. Pero ang Panginoon lahat, every small detail, ay napapansin ng Panginoon. Pinagmamasdan niya po ng maigi. So, yung bagay po na yun ay something na magpapalakas ng kalooban natin dahil, wow, ang Diyos ako ay pinagmamasdan at hindi niya ako pinababayaan even to the smallest detail ng buhay ko. Kaya, pwede ko talaga siyang pagkatiwalaan. Diba parang ang sarap pong
mapakinggan, di ba? Sa mga presidente natin dito sa Pilipinas, or sa mga leaders natin, or sa iba na pinagkakatiwalaan natin na sasabihin sa atin, not under my watch. Parang gano'n, di ba? Yung not under my watch, walang makakalusot. Pero minsan may nakakalusot pa sa tao, di ba? Pero sa Diyos, walang makakalusot, mga kapatid. Under God's watch, watchful care sa bawat isa sa atin. Lahat po yan ay talagang control. Lahat yan ay pinagmamasdan at pinapahalagan ng Panginoon. So ito po, itong bagay na ito ay isang malaking tulong na magpapalakas po ng kalooban natin kapag na-realize po natin ang mga bagay na ito. Kaya ayun po, purihin ang Panginoon sa umagang ito na tayo ay pinapaalahanan niya na tumingin tayo sa nature at mamamangha tayo dahil magmemensahe ito sa atin. At pinapaalalahanan tayo yung watchful care ng Panginoon that even the very little detail, smallest detail ng buhay natin ay pansin niya how much more yung mga bagay na hindi natin kayang, ay hindi naman natin napapansin, di ba? Ay pinapahalagan po ng ating Panginoon. So mahalaga tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And that is more than enough. Mapapalakas ang kalooban natin, magbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan ng ating pong pananampalataya. So, ayun lang po ang aking pong nakalap sa Job chapter 39. At nawa po ay pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Maraming salamat po, Pastor Seth, sa inyo pong ibinahagi. Atin pong anyayahan din si Brother Romel para po dagdagan ang atin pong reflection. Maraming salamat, Pastor Seth and Pastor Jerome. Brother Romel, happy God first morning po sa inyo. Yes po, Pastor Jomer. Good morning po. At good morning po sa ating lahat, mga kapatid. And happy God first morning po sa atin. Salamat po muli sa Panginoon sa ating pong nabasa. Salamat po, Brother Edmond. Sa napakaganda pong mensahe na dala muli ng ating pong mula sa chapter muli ng ating Biblia ngayong umaga. Kaya po, salamat din po, Pastor Seth, Pastor Jerome, sa inyo pong reflection. At ako, mga kapatid, may nakita din akong punto dito sa ating pong pinag-aralan. Na sabi nga doon sa unang bahagi, ang sabi po doon ay, actually ito ay tinatanong ng Panginoon kay Job. Sabi niya, doon sa mga unang bahagi, sabi niya, masdan mo ang mga ito, sabi niya. Yung mga lahat na kanyang nilikha, sabi niya yung mga hayop, tulad ng agila, sabi kanina ni Pastor, kabayo, at mga usa. Ito ay nagpapakita, sabi niya, na ang Diyos ay nag-aalaga sa buong kalikasan. Yan ay, mga kapatid, masasabi natin una sa lahat, ang Diyos ay makapangyarihan, at ang Diyos ang may gawa ng lahat, at ang Diyos din ang nag-aalaga sa lahat. Napakaganda, no? Kaya, mga kapatid, purihin ang Diyos na sa lahat ng kanyang mga nilikha ay siya nag-aalaga. Mga kapatid, kung titingnan din natin, tayo po ay nilikha ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kung titingnan natin, silang lahat ay mahal ng Diyos. Gaano pa kaya tayo, mga kapatid, na espesyal niyang nilikha? Pansinin niyo yun, mga kapatid, ha? Espesyal niyang nilikha tayo, mga kapatid. At yung paglikha na yon ay hindi po basta-basta. Mayroong kasamang pagmamahal at yung gusto niyang ibigay yung karakter niya mismo sa kanyang nilikha. Isipin niyo yun, mga kapatid, kamangha-mangha ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, sabi kanina ni Pastor nga, Jerome, ay limitado ang ating pong mga pag-iisip lamang, mga kapatid. Pero kung ating titingnan, itong pangungusap ng Panginoon kay Job, ay ito'y sinasabi niya, hindi mo ba nakikita yung mga nilikha ko? Kung gaano kaganda? Kaya, mga kapatid, lagi nating tingnan yan na ang lahat ng ginawa ng Diyos
ay napakabuti. Kaya ganun din si Job. Kaya po sinasabi niya nga sa kanyang sarili sa mga unang bahagi, mamahalin ko lang ba ang Panginoon kapag ako ay nasa mabuti? Pag ako na ay sama-sama, akin na siyang tatalikuran. Kaya ito yung ibig sabihin nito mga kapatid sa atin na dapat tayong magmahal sa Panginoon ng totoo mula nung nakilala natin hanggang sa katapusan ng ating buhay. Kasi siya yung tunay na makapangyarihan mga kapatid. At ang ikalawang bahagi na nakita ko dito, ang sabi niya, siya ang may kontrol ng lahat ng kanyang mga nilikha. Hindi daw lubos maunawaan ng tao ang plano ng Diyos. Totoo yun mga kapatid. Siya ang may kontrol ng lahat. Kaya kung, di ba kahapon, kung mapapansin natin mga kapatid, ay ang Diyos gusto niyang ipaunawa sa lahat ng tao, pero ang sabi nga, hindi natin kayang arukin yung kaunawaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala talaga tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili dahil ang Diyos pa rin po ang may kontrol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Yan yung nakita kong pangalawa mga kapatid. At ang panghuli, ang sabi dito, si Job, dumanas ng matinding pagsubok, di ba mga kapatid? Pero ito ay hindi nawala kay Job yung kanyang totoong pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang sabi niya, siya ang may hawak ng buong daigdig, kaya't panatag ang aking buhay sa kanyang kamay. Tingnan niyo yun mga kapatid ha. Ganon yung paningin ni Job sa Panginoon. Ngayong mga kapatid, ngayong umaga, ganon din po ba ang ating paningin sa ating Panginoon? Ganon din po ba ang ating relasyon sa Panginoon? Nawa mga kapatid, anumang pagsubok, anuman ang hamon sa ating buhay, ay hindi po tayo matitinag. Kaya nga po, iba-iba yung pagkakilala natin sa Diyos, iba-iba yung pagtawag sa atin ng Diyos. Kaya mula nung tayo'y tinawag ng Diyos mga kapatid, yakapin natin ng totoo, katulad ng pagyakap ni Job na hindi siya nagbitaw kahit anumang karanasan ang kanyang naranasan. Kaya mga kapatid, hold on tayo sa ating pananampalataya at ang Diyos ay magpala sa atin at siya laging ating kasama mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen, mga kapatid. Yan lamang po, Amen. Pastor. Thank you so much. Maraming salamat po. Napakabuti ng Panginoon at tayo po ay nakakarinig ng mga refleksyon. At narito po si Brother Edmond. Kanya pong bibigyan pa ng karagdagan ang ating po mga refleksyon na ating po napakinggan. Happy God First Morning po, Brother Edmond. Happy God First Morning po ulit mga kapatid, Pastor Jomer, at sa lahat po ng mga nakasabaybay sa Facebook at sa YouTube. Happy God First Morning po. God bless morning. Thank you po. Konting takeaway lang din po muna bago po tayo manalangin. Naalala ko po dun sa Job chapter 1, no? Describe po si Job na he was a good man, honest, he respected God and refused to do evil. And then natunghayan po natin yung naging buhay ni Job. And ngayon nga po sa chapter 38-39 ay pinaalalahanan po siya ng Panginoon. And nalaman nga po natin, narinig po natin lahat po ng mga kagandahan, no, ng likas ng Panginoon sa pamamagitan ng kalikasan or ng kanya pong mga nilikha. Sa Steps to Christ, di po ba dun sa chapter 1, sabi po doon, nature and revelation alike testify of God's love. No? Ipinapakita dito na kung gaano kaganda yung ginawa ng Panginoon sa atin, hindi lang sa atin, maging sa kalikasan, kung gaano niya tayo kamahal. No? So, napakahalaga po pala nung lagi tayong mare-remind kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon, na kahit dumadaan tayo sa mga crucibles, may mga tao siyang ginagamit para maalala natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. And kahit hindi siya gumamit ng mga tao na magre-remind na mga yon, ay tumingin lang tayo sa paligid natin, di po ba? Marirealize natin kung gaano majestic, kung gaano kalala, hindi ko na malaman yung adjective, pero yung
kaganda, no, yung yung paglikha, yung ating kalikasan, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga nasa paligid. Kaya lang, likas sa mga tao yung pagiging mapag-alala, di ba? At ngayon po ay ipinapaalala sa atin, no, na hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Narinig natin sa mga pastors natin, di ba? At palagi nating naririnig yung trust His heart. Sa kahuli-huli ay pagkakatiwalaan natin ang ating pong Panginoon. Pinapabasa po sa atin bilang po panghuling mensahe ni ating pong Pangulo, Pastor Jerry Estabilio. Kung meron po kayo mga Biblia, buksan po natin sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Ito po ay nasa New Testament, pero kahalintulad siya nung mensahe na ibinigay ng ating Panginoon kay Job sa chapter 38-39. Sabi po dito sa Matthew 6:25-34, alam ko po ay familiar po sa inyo ang mga nakasulat po dito. Sabi po ng ating talata, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ayan. 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagamit ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya ay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. 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 Thank you so much po, Brother Edmond, sa inyo pong ibinahagi ngayong umaga. Marami po tayong napakinggan. Mga kapatid. Si Sister Irma po mayroong ibinahagi sa atin. Nais ko lang pong basahin. Ang sabi niya po, yung Job 39, ito po ito papaalala sa atin na ang Diyos po ang may ganap po na nakakaalam, mga minamahal na mga kapatid. Siya po ang nakakaalam sa lahat ng mga nilikha po, sa mga lahat ng mga nangyayari po, mga minamahal na mga kapatid, dito sa ating sanlibutan. Sa lahat ng mga nilalang, sa lahat po ng kalagayan po, ang Diyos po ang nakakaalam ng mga bagay po, mga kaibigan. Kaya since ang Diyos po ang nakakaalam, ay wala ho tayong dapat na ipag-alinlangan sa ating pong buhay, mga kapatid. So maraming salamat po sa inyo pong mga ibinahagi po ngayong umaga. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong pananalangin. Ating pong muling ibalik kay Brother Edmond upang tayo po'y pangunahan sa pananalangin, at pagkatapos po nun ay ang ating pong video ay ating pong panunoorin. Brother Edmond?
Tayo po Salamat manalangin. po, Pastor. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, dakila at mapagpala po kayo sa lahat at patuloy po namin kayong pinupurit, pinapasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang umaga pong ito, maulang umaga, na patuloy po naming nararanasan ang inyo pong pag-ibig sa pamamagitan po ng kalikasan na inyo pong ibinigay po sa aming lahat. Sa mga ulan, sa mga bulaklak, sa mga hayop, sa mga kapaligiran po namin, Panginoon, na inyo pong nilikha, ay nararamdaman at nakikita po namin kung gaano po ninyo kamahal ang inyo pong mga nilikha. Patuloy po namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat, ang kadakilaan, Panginoon, dyan sa kaitaasan, ang kaluwalhatian, Panginoon, at ang aming pong patuloy na paglilingkod ay aming pong magawa habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming pong Panginoong Yesus. Patuloy po kaming samahan, Panginoon, at pagpalain sa aming pong ginagawang God First Morning, sa mga kapatid po naming nakatunghay sa Facebook at sa YouTube, saan man po sila naroroon sa sandaling ito. Patuloy na ang inyo pong pagpapala ang maranasan po ng bawat isa. Ang ibalik po namin ang pasasalamat po sa inyo, ang walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sapagkat sa amin po mga narinig, bagamat po kami patuloy na nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, mga problema, pagkaminsan, Panginoon, ay sinusubok ang aming pong pananampalataya. Hindi po namin maunawaan kung ano po ang mga nangyayari. Subalit sa kahuli-huli ay tinuturuan po kami na tingnan ang aming pong kapaligiran, magtiwala po sa inyo ng lubos, patuloy na ilagak ang aming pong mga sarili sa inyo sapagkat wala po kaming magagawa, wala po kaming matatapos kung wala po ang inyo pong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong pangunguna at palataya po kami na inyo po kaming gagabayan, hindi pababayaan, ilalayo sa anuman pong kapahamakan at patuloy na maglilingkod po kami, ibabahagi po namin ang aming pong mga sarili sa iba at patuloy na gamitin po kaming sama-sama sa ikalalago at ikatatapos po ng inyong pong gawain dito sa lupa. Patawad po, Ama, sa anumang pong pagkukulang na aming pong naisip, nagawa, ito man po ay lihim o hayag, at patuloy kaming pangindapatin sa aming pong pagsamo at paglapit po sa inyo. Sa pagpapatuloy po ng aming paglilingkod ngayong umaga, samahan po ang bawat mangunguna, magsasalita, patuloy na ang inyo pong mayamang biyaya at mga banal na espiritu ang siyang pumagitna po sa aming lahat, higit sa lahat sa mga mangunguna at magsasalita po ngayon. Gamitin po sila upang ang mensaheng magmumula dyan sa kaitaasan ay maibahagi, mapakinggan po ng lahat at patuloy itong mapakinggan sa aming pong platform, sa YouTube at sa Facebook at makalala po namin po kayong lubos at tanggapin po namin kayo bilang personal naming tagapagligtas. Ang lahat pong ito ay aming pong ibinabalik kasama ng papurit pasasalamat sa ngalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine
ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Thank you po. Tunghayan po natin mga kapatid ang atin pong Jesus Wins reading. Atin pong ibigay at anyayahan po ang ating kapatid na pangunahan po tayo sa pagbabasa po nito, si Sister Linley Aranti. Happy God First Morning po sa inyo kapatid. Nandiyan po ba kayo? Good. Happy God First Morning everyone. Ang atin pong devotional ngayon, August 4, ay napakaganda. Babasahin ko po ito sa English. Ang title po ay His Water. Ito ay matatagpuan sa John 7:3-37. It says, "Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, 'If anyone is thirsty, let him come to me and drink.'" As I write this, two celebrities have taken their own lives in the last few days. Every time a tragedy like this happens, the news broadcasters bring in professionals to discuss early signs of depression and other mental health issues, and where to find to help to prevent a suicide. As friends and families share their thoughts on why this happened, it becomes clear to all of us that all human beings are looking for meaning and purpose in life. We are all born with a spiritual thirst.
When we fail in this search, hopelessness sets in. God gave Israel festivals of remembrance, Thanksgiving celebration, which reminded them of their history, their purpose as a people, and the presence and provision of God in their past, present, and future. One of the three major Jewish festivals was the Feast of the Tabernacles or Booths. Temporary booths made of branches could be seen everywhere. It was a Jewish family camp meeting celebration. They were reminded that they had been without a roof over their heads while God took care of them during the Exodus. It has been described as a most joyful of all of their festivals. It was also a harvest Thanksgiving celebration, which was sometimes simply called the feast. This festival was filled with symbols. An impressive visual was the water libation. Every day, the priests would participate in the procession, filling a golden pitcher with water from the pool of Siloam and carrying it back to the temple while people uttered the words of Isaiah 12, verse 3. You will joyously draw water from the springs of salvation, and sang the Hallel or Psalms 113 to 118. They remembered how God had provided water for them in the wilderness, and they also prayed for rain. It is said that on the last day, they went around the altar 7 times. It was on the last great day of the feast that God stood up, and in the context of this water celebration, proclaimed in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." John 7, verse 37. Yes, Jesus is the only one who can quench our deepest thirst. Ang ating pong devotional ngayon ay nagtuturo na every person has deep spiritual thirst, a desire for meaning, purpose, peace, and hope. Sa ating mga experience, sa ating mga surroundings ngayon, marami pong taong gusto ng peace, gusto ng meaning sa kanilang buhay. Kaya marami ding tao pag hindi na po na-satisfy yung kanilang mga longing in different ways, minsan ay nagko-commit sila ng suicide or kaya yung iba ay gusto nila, naglong sila ng riches, fame, and ano pa yan ang gusto nila, pero hindi pala yun, no? But true fulfillment can only be found in Jesus Christ. So, doon sa Feast of the Tabernacles, ang mga Israelites ay pinapaalalahan sila ng Panginoon na ang Panginoon ay nag-provide sa kanila ng water sa wilderness. Doon sa pinaka-last day ng feast ay ginamit ni Jesus yung symbol na water at sinabi niya doon, dineclare niya na if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So dito pa lang, dinideclare na ni Jesus na siya lang ang makasatisfy ng deepest needs ng human heart, no? Kasi doon nga kung experience ni King Solomon ay nandyan na sa kanya lahat. Pero ng later days na nakalimutan niya yung Panginoon, na ramdaman niya yung emptiness sa kanyang buhay. So ang aking reflection dito ay ang nagre-remind sa akin na walang earthly achievement, popularity, or possession can truly satisfy my soul. Only the close relationship with Jesus can bring lasting peace, joy, and purpose. Kaya when we feel discouraged, confused, or empty, we should turn to Christ and trust Him to refresh our hearts and strengthen our faith. As a Christian, I am also called to lead others to the source of the living water. May isang challenge dito na let's spend time each day drinking from the living water sa pamamagitan ng pag-pray, pag-read ng God's Word, at pag-trust kay Jesus in every situation. As a follower of Christ, let's
intentionally share hope, encouragement, and God's love to others so that they too may come to Jesus and find true satisfaction for their spiritual thirst. Sa ngayong umaga, let's ask ourselves daily, am I seeking fulfillment from the world? Or let's find true satisfaction for the spiritual thirst. So yun po, at sana po ay may natutunan tayo ngayon sa ating devotional na only Jesus can satisfy our soul. Thank you and good morning. Amen. Thank you po, kapatid. Thank you, Sister Irma. Kindly lead us in prayer po. Okay, let's pray. Dear God in heaven, the creator of the universe, we bring back the glory and honor to your holy name. Cleanse us from all our unrighteousness. Thank you, Lord, for this opportunity that we are able to learn something every morning and every evening in this empowerment program. Thank you for all the things that we have learned. Help us to fulfill ourselves by coming to Jesus, because Jesus only can satisfy our needs. May we remain faithful until your coming. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po, Sister Irma. Huwag makinig sa ilang mga tinig. October 25. Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito ay maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga duka. At kanilang pinagalitan ng babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Marcos 14, 3-6. Ang mga hindi nagbigay ay tinansya ang regalo ni Maria at pinagpasyahan na ito ay isang pag-aaksaya. Gayunpaman, ang katotohanan ay, kapag tayo ay nagbibigay, tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit para sa ating sarili. Isaalang-alang natin ng mabuti ang reaksyon ng mga inaasahan nating magpalakas ng loob kay Maria at tandaan ng tugon ni Jesus. Sa halip na magbigay ng suporta, minaliit ng mga saksi ang kanyang handog at tinuligsa siya. Minsan, ang ating kaloob sa Diyos ay maaaring hindi tumanggap ng pagpapalakas ng loob na ating inaasahan mula sa ating mga kapatid. Sa halip na magbigay ng papuri sa Diyos, mas pinipili ng iba na magbigay puna. Sa kabila ng mga pamumunang ito, si Jesus ay nakialam at sinabi, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya nililigalig? Gumawa siya ng mabuti para sa akin. Marcos 14, verse 6. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Pinalalakas ni Jesus ang loob ng lahat ng nagbibigay sa kanyang gawain na sinasabing, kayo ay gumagawa ng mabuti. Huwag hayaan ang sino man na pigilan kayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Sa malapit na panahon, kapag si Jesus ay dumating, maririnig ninyo siyang magsasabi, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Mateo 25, verse 23. Panawagan, magbigay tayo ng sagana na yun. Kung wala kayong maibigay sa mga sandaling ito, maghanda para sa darating na Sabat, sa linggong darating o sa mga susunod na Sabat, sapagkat ang pagbibigay ay paggawa ng gawaing mabuti.
Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat sa video na atin pong napanood at napakinggan. Mga kapatid, darako na po tayo sa ating councils on stewardship. Ang pamagat po nito ay blinded or blended by love of the world. Ang atin pong speaker ay si Pastor Alpi David. Atin pong anyayahan ng atin pong butihing pastor upang tayo po ay pangunahan sa pag-aaral po ng councils on stewardship. Pastor Alpi, happy God first morning po sa inyo. Happy God first morning kay Pastor Alpi David. Nandito po ba si Pastor Alpi? Wala siya sa list, Pastor. Baka may ibang pangalan na ginamit. Oo. Kung wala po ay sino po ang magbabahagi po ng ating councils on stewardship? Once again, Pastor Alpi. Wala po yata si Pastor Alpi po, mga kapatid. Brother Edmond, wala po yata si Pastor Alpi. Pastor, kung sino may Tagalog na babasahin na lang po natin sa reflect na lang kung sino pwede mag-reflect. Sino po sa atin, mga kapatid, ang mayroong Tagalog ng Councils on Stewardship? Pwede ho natin itong basahin po, mga kapatid, and then after po noon ay pwede po tayong magbahagi ng ating pong mga reflections. Mayroon po bang nais na magbahagi po ng ating pong babasahin para po sa Councils on Stewardship po, mga kapatid, upang sa ganun ay atin pong mapag-salo-saluhan ang atin pong paksa pong ito. Brother Edmond, meron po ba tayong Tagalog po dyan? Pastor Jomer, wala po akong Tagalog. Oo. Pastor, yan po ba yung mga payo sa pagiging katiwala? Yes po, mga payo sa pagiging katiwala. Anong chapter po ba? Judy. Anong chapter po ba? Anong chapter po ito, Brother Edmond? Ito po ay may pamagat na Chapter 43 po tayo. Blinded Brother by Judy, yan po love. ay chapter 43. No. Chapter 43. Meron po ako. Opo, pakibasa po, Brother Judy, at atin pong mabigyan ng reflection mamaya. Ito po. Ang sabi po rito, nagsisikap maglingkod sa Diyos at sa Mammon. Kuya Johnny, dun po tayo sa blinded by love of the world. Pagkatapos po ng a lesson from Judas. Diyan pa rin po sa chapter 43. Subtopic po ng Isang leksyon mula kay Judas, susunod na po pagkatapos doon. po niya. After po yan. Binulag ng Yeah, pag-ibig sa sanlibutan. Sabi po rito, ang gawain ng Diyos ay dapat na kumuha ng pangunahing lugar sa ating panukala at pagmamahal. May pangangailangan ihayag ang isang tuwid na pabalita tungkol sa pagpapakasasa sa sariling, samantalang ang gawain ng Diyos ay nangangailangan. Ang ilan ay napakalamig at lupaypay na hindi nila nadarama na kanilang pag-ibig
ay nasa mga kayamanan ng lupa na malapit ng mawala magpakailanman. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay tulad ng makapal na damit na bumabalot at malibang magbago sila ng landas, hindi nila nadarama kung gaano kahalaga ang magsakabuhayan ng pagtanggi sa sarili kay Kristo. Lahat ng ating mga Diyos-Diyosan, ang ating pag-ibig sa sanlibutan ay dapat paalisin sa puso. Maraming mga ministro at mga tapat na kaibigan ang nakakakita ng panganib ng mga makasariling kaluluwang ito at nagpapayo naman ukol sa kanilang maling gawain. Ngunit sa halip na sila ay makinig at makinabang, kanila pang nilalabanan sa kanila ay nagnanais tumulong. O sana ay magising sila sa pagkakatulog na ito ng kanilang espiritu at ngayon ay makipag-ugnay sa Diyos. Ang sanlibutan ay nagpapabulag sa kanila upang hindi nila makita ang Diyos na hindi nakikita. Hindi nila nakikilala ang mga pinakamahalagang bagay na hindi lilipas at sa malabo nilang pantanaw. Ang katotohanan ng Diyos ay walang kabuluhan sa kanila. Ang pinakamaliit na otomo ng pansariling kapakanan ay nagiging malaki sa kanila. Samantalang para sa walang hanggan ay hindi pinagkukulan ng pansin. Review and Herald, October 31, 1893. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa binasa, mga kapatid. Unang-una, Brother Johnny, meron po ba kayong nais na ibahagi sa atin pong binasa dito po sa pamagat pong ito na napakagandang pamagat at bahagi po ng ating Councils on Stewardship? Yun po ang nakikita ko po rito mga kapatid sa ating binasa ay kapag tayo mga kapatid ay binulag ng pag-ibig ng sanlibutan, hindi po natin makikita kung ano po yung tunay na panukala ng Panginoon. Kaya nga po ang ating pong dapat na gawin ay lagi po nating pag-aralan, lagi po nating tingnan kung ano po talaga ang tunay na kalooban ng Panginoon upang sa gayon ang bawat sa atin ay laging nakatuon kung ano po ang tinapanukala ng ating Panginoon. Yun lang po at happy God first morning po sa ating lahat. Okay, thank you po Brother Johnny. May mga nais pa po bang magdagdag po mga kapatid dito po sa ating binasang Councils on Stewardship? Napakaganda po nito. At kung kayo po ay mayroon pong maidadagdag sa bahagi pong ito, ay inyo pong ibahagi po mga kapatid. Ano po ang inyong maidadagdag sa mga nais na magdagdag po? Pastor Jomer, ako muna habang nag-iisip pa ng reflection ng iba. Okay po. Sige po Brother Melvin. Unahan niyo na po para sumunod po ang iba. Ang nakita ko dito, Pastor, ay yung pinakaunang bahagi. Sabi ay kung ang dito ang dapat na lagi nangunguna sa ating puso ay yung mga plano, sa ating mga plano ay yung ating mga prioridad ay ang Diyos. Ano po? Halimbawa, mayroon tayong mga plano sa buhay. Huwag natin isasantabi ang Diyos. Lagi natin siyang isasama, no? Kasi madaling salita nga ay put God first. Tapos kagaya nga ng mga binanggit dyan sa mga binasa ni Brother Johnny, yung nabubulag dahil sa mga makasanlibutang mga gawain. Halimbawa, particularly sinasabi dito yung mga pagtatrabaho, mga ari-arian. So, dahil sa ating kabisihan, halos nauubos na yung oras natin doon. Hindi na tayo nakakapagbasa minsan ng Biblia. Minsan na pa ating paggising, mas una pa natin titignan yung ating mga business, kaysa manalangin. So, madaling salita mga kapatid, dahil tayo ay huwag magpabulag sa pag-ibig sa sanlibutan. Minsan ang nakikita natin ay yung pagpapala na lamang, at nawawala yung ating atensyon sa nagbigay ng pagpapala,
kapag ka daw tayo ay palaging nakakasanayan na natin yon, nagiging namamanhid na tayo, no? Hanggang sa tuluyan na nating maihuli ang Diyos, hindi na natin nauuna, no? Kaya dapat wag tayo hindi tayo maging masama ang magtrabaho o mag-ipon ng ari-arian, pero dapat ay wag nating kakalimutan ang Diyos. Unahin pa rin natin ang Diyos, ano? Lalo na sa mga ating ginagawa, no? Meron nga akong testimony noong nakaraang Sabado, ano po, patungkol sa papaano magtatagumpay sa buhay, ano, o kaya sa negosyo, halimbawa, ano. Marami kasi mga nag-i-start ng business pero bakit nagpe-fail? Mga kapatid, isang sekreto ay i-partner natin ang Diyos, hindi lamang sa negosyo, sa ating buhay na natin i-partner siya, no? At pag pinartner natin siya dapat ang boss. Tayo yung kanyang pinagkatiwalaan, ano? Kaya tayo ay magtatagumpay hindi lamang sa negosyo, pati sa ating buhay, sa ating mission, at sa ating magiging liwanag tayo, no? Magiging good example tayo kapag tayo ay kapartner natin ang Panginoon, ano po. Kaya yan ang magandang lesson dito, no? Huwag tayo mapabulag sa mga ng sanlibutan, sa mga pag-ibig natin sa sanlibutan. Tunay na maraming mga pwedeng pagkaabalahan dito, pero lagi nating unahin ang Diyos. Salamat po, Pastor. Thank you. Thank you so much. Okay, napakaganda po, no? Maliwanag po sa atin pong binasa na kailangan po nating lubos na maunawaan yung mga bagay na dapat po nating isaalang-alang o yung dapat po nating i-priority po sa atin pong mga paglilingkod at sa atin pong pananampalataya po, mga kapatid. Tandaan po natin, dapat po nating maunawaan yung mga mensahe ng Diyos na ibinabahagi po sa ating pong buhay upang hindi po tayo mapalayo doon sa kalooban ng ating pong Panginoon po, mga kapatid. Tandaan po natin, marami ang mga bagay na nasa ating pong kapaligiran ang maaaring magdala po sa atin papalayo sa ating pong katapatan sa Diyos, at mga bagay na maaaring makapagpabulag sa atin pong relasyon at pananampalataya po sa atin pong Panginoon. Kaya po kailangan ay atin pong maunawaan kung paano po natin isasaalang-alang itong mga bagay na ito upang hanggang sa dulo o hanggang sa huli ng ating pong buhay ay mananatili po tayong tapat o makitaan po tayo ng katapatan sa ating po Panginoon po, mga kapatid. At huwag ko nating hayaan na ang ating pong sarili ay malugmok sa pagmamahal sa sanlibutan po, mga kapatid. Kailangan po nating patuloy na maintindihan ang atin pong buhay ay mayroon pong dapat na i-prioridad o mayroon tayong priority po, mga minamahal po, mga kapatid, at ito po ay yung atin pong Panginoon, at matuto po tayo sa pagtanggi ng atin pong sarili, ng atin pong buhay upang piliin po natin ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Sa bagay pong yan, bilang mga mananampalataya po ng ating pong Panginoon, kailangan ho nating maunawaan po yun sa ating pong sarili po, mga kapatid. Huwag ho nating pahintulutan na tayo po ay malayo minamahal mula po sa mundong ito. Kailangan po nating alisin po iyon sa atin pong buhay, mga kapatid. Kailangan po nating ituon ang ating pong puso sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Dahil yun po ay napakahalaga po sa ating pong buhay. Kapag hindi po natin iyon isasaalang-alang sa ating pong buhay, ito po ang magdadala sa atin papunta po doon sa tinatawag po nating pagkabulag.
dahil po sa ating pagmamahal sa mundo o sa sanlibutan o sa mga bagay na nasa ating pong kapaligiran po, mga kaibigan at mga kapatid. So, tayo ay inaanyayahang muli ng ating pong Panginoon na makita sa atin ang liwanag. Ito po ay liwanag ng katapatan, liwanag po ito ng ating pong tunay na pag-ibig upang sa pamamagitan ng liwanag na ating pong nasumpungan ay may pakita rin po natin ang liwanag ng ating pong Panginoon sa iba na siya pong ating sinasampalatayan po, mga minamahal. So sa umaga pong ito, once again, ay muli po nating pasalamatan ng Diyos sapagkat tayo po ay pinaalalahanan na lumakad ng may katapatan po sa ating Panginoon. Lumakad ng naayon sa kalooban ng Diyos at tayo po ay huwag magpadaig sa sanlibutan. Kung hindi, pinapaalala po muli po sa atin, mga kapatid, na daigin natin ang sanlibutan sa pamamagitan po ng biyaya at ng pangunguna po ng ating Panginoong Diyos kay Kristo sa tulong at biyaya po ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya't ngayon po umaga ay pasalamatan at purihin po natin ang Diyos sa Kanya pong patuloy na pagpapala at biyaya po sa bawat isa. So mula po sa ating binasa, mga minamahal po na mga kapatid, ay may nais pa po bang magbahagi ng kanila pong refleksyon dito po sa atin pong binasa pong ito na siya pong magiging karagdagan ng ating pong pagbubulay-bulay sa salita po ng ating Panginoon. Meron pa po ba, mga kapatid? Maaari po ninyong itaas sa inyong pong mga kamay. Sino po yun? Yes po, good morning. Happy God First Morning po. Brother Johnny po ng South Church. Yes po, pakibuksan po ninyo ang inyong pong video para makita po kayo ang inyong pong camera. Wait lang po. Ayan. Sige po, Brother Johnny, go ahead po. Kung hindi po ninyo makita ay sa susunod na lang. Ang isa po kasi sa dahilan kung bakit tayo ay nabubulag ay yung nawawala po yung devotional po natin tsaka panalangin. Isa po ito sa dahilan kung bakit humihina tayo sa spiritual. At kapag humina ang ating spiritual, yun na po. Kumbaga, ang tanging lunas para yung ating spiritual ay lumakas. Katulad pa rin po ng ating pinag-aaralan minsan sa ating seminar, kailangang grounded tayo ng truth. No po. Kapag ka po kasi napabayaan yung personal na debosyon, humihina ang spiritual na paningin at nagiging madali ang tinatawag na tukso. So, napakahalaga po yung ganitong ginagawa po ninyo, pinangungunahan po ninyo ang CLPM para sa God First Morning. Ito'y nakakaragdag po sa amin para mas lalong tumibay ang aming pong pananampalataya. Kasi ang tanging lunas sa spiritual na pagkabulag, mga kapatid, ay ang manatiling nakaugat kay Kristo sa pamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Biblia at higit sa lahat, pagsunod sa kanyang kalooban. Marami pong salamat. Happy God's First Morning po. Thank you, Amen. Brother Johnny. Napakabuti po ng Panginoon. Okay. Salamat po. Upang tayo po ay malayo sa pagkabulag ng pag-ibig po natin sa mundo, kailangan po natin panatilihin ang buhay na mayroon pong regular na pagkikiugnay sa ating Panginoon. At yun po ay binanggit sa pamamagitan po ito ng ating pananalangin at ng ating pong pagbabasa ng salita po ng Diyos. Kapag yun po, mga kapatid, ay atin pong mapanatili at patuloy po nating sinasagawa ng may katapatan, ako po ay nananampalataya na hindi po tayo mapapalayo, mga kapatid, at hindi po tayo masisilaw ng kung ano po ang mayroon pong nasa atin pong kapaligiran. At kapag hindi ho natin isinaalang-alang itong atin pong
regular na pakikiugnay sa atin pong Panginoon, ito po ay magdadala sa atin doon sa tinatawag natin ngang pagkabulag na hindi ho natin makikita yung atin pong Diyos sa atin pong buhay, dahil po tayo ay nasasapawan na ng kung ano po ang nakikita po natin sa ating salibutan. Para humailayo po tayo, katulad ng sinabi po ni Brother Johnny, ay atin pong panatilihin ang atin pong matapat na pakikiugnay sa atin pong Panginoon. At iyon po ay walang iba kung hindi sa pamamagitan ng atin pong pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, and also pagbabahagi po ng kung ano po ang atin pong natutunan mula po sa salita po ng ating pong Panginoon. At sa bagay po na yan, ay hindi po tayo malalayo. Mananatili po tayong tapat po sa ating pong Panginoon. So, mga kapatid, maraming salamat po sa mga nagbahagi. Mayroon pa po bang nais na magbahagi? Brother Melvin, Okay, brother. Okay, si Brother Melvin nandiyan Pastor, pa, dagdag lang nakataas. ako konti, Pastor. Yes po, sige, dagdagan po natin. Ang nakita ko pong isa dito, yung ating pagkabulag sa sanlibutan ay hindi mangyayari ng isang biglaan yan, Pastor. Ano po? Unti-unti yan, hindi Yes. natin namamalayan. So, ang tanong ko ngayon ay, papaano natin malalaman kung tayo ba ay nabubulag na sa pag-ibig ng sanlibutan? Ano po? Yan maganda nating pag-usapan, ano? Paano kaya natin malalaman ako ba ay nabubulag na sa pag-ibig ko sa sanlibutan? Isang magandang paraan para malaman natin, ano? Tanungin natin yung ating sarili. Ano ba yung mga pinakamahalagang bagay sa ating buhay ngayon, ano? Ito ba yung mga blessing ng Panginoon? E paano kung mawala ito bukas? Yun ba, tayo ba ay magdadalamhati, malulungkot, o talagang maapektuhan ng gusto? How about yung relasyon natin sa Diyos? Pag yun ang nawala, tayo ba ay ano ang magiging reaksyon natin sa buhay, ano? Mapapansin kaya natin? Hindi, ano? So mga kapatid ko, kapag mayroong mahalagang bagay na nawala sa ating buhay at tayo nagdalamhati ng gusto, ang ibig sabihin, mas inuuna na natin yung bahagi na yun ng ating buhay, ano po? Well, kung ano naman, kung ang relasyon natin sa Diyos ang inuuna natin, anumang material na bagay ang mawala sa atin, sigurado, hindi ka man lang manlulupaypay o magdadalamhati sa pagkawala ng mga bagay na yan. Isang magandang halimbawa, ikaw ay may negosyo, ano po? Biglang nawala, kinabukasan, ano? Masyado kang nalungkot, ano po? Ibig sabihin yun na ang mas priority mo kaya sa relasyon sa Diyos. Ngunit kung baligtaran naman natin, maganda ang relasyon mo sa Panginoon, inuuna mo ang Diyos. Nawala yung negosyo mo, hindi ka magdadalamhati, kapatid. Ano po? Hindi ka magdadalamhati sapagkat yung priority mo ay nandiyan pa rin. Ano? At alam mong siya ang magbabalik ulit ng mga nawala na mga bagay na dati mong mayroon ka kapag siya palagi ang iyong inuuna. Yun ang partnership with God. Ano po? Partnership with God. Hindi ka malulungkot kapag mayroon kang kasama mo ang Diyos. Kahit ano man mga bagay sa sanlibutan na mayroon ka na hindi mo inuuna pagkat inuuna mo pa rin ang Diyos. Nawa, ang aking sinabi ay hindi nakalito pagkas nakatulong sa atin. Ano? Mas lalo nating maintindihan kung paano tayo unti-unting nabubulag sa mga pag-ibig natin sa sanlibutan. Salamat po ulit, Pastor. Okay, salamat Brother Melvin. Napakaganda po ng inyong tanong. Sister Nerissa, mayroon pa kayong maaari pa idagdag? konti, opo, God first morning. Konti lang po kasi time natin. Ako po sa aking naranasan, nung yung pong pagka po pala tayo ay talagang nakaugat na sa Panginoon, nakaano na po tayo. Kung kailan po mas mga kasayahan, mga magandang buhay, at nung ito po ay biglang nawala, ay doon po tayo mas lalong tumitibay sa pananampalataya. Dapat po talaga na nakaano tayo sa Panginoon, na kahit anong dumating na bagyo sa ating buhay, ay sa Diyos pala, kay Jesus lamang po tayo nakatingin talaga at nakaangkla. Dahil kung sa maliit na pagsubok nga, ay tayo ay bumibigay, di pagka dumating pa po yung ating mas malaking bagyo sa buhay at wala po tayong Panginoon, doon po tayo talaga babagsak.
Kaya manatili po tayo talaga sa Panginoon. Siya lang ang lahat talaga sa atin. Siya lang ang may control. Kaya mga kapatid, tunay po talaga na sa Diyos lamang tayo. Yan po ay naranasan ko na kung kailan kasaganaan at kasayahan ay binigyan ako ng pagsubok ng Panginoon, subalit sa Panginoon pa rin po ako. Kaya salamat po, mga kapatid. Amen. Salamat, Sister Nerissa. Amen. Bilang dagdag pa po doon sa napakagandang pambukas kaisipang katanungan po ni Brother Melvin, paano po natin marirecognize na tayo po ay nabubulag na, no? Dito po sa ating binasa, dito po sa ating paksa, dito po sa Blinded by Love of the World, ay pinapakita po dito na makikita po nating we are blinded, mga kapatid, when we are unable to discern the most precious things that are of eternal interest. Kapag hindi na ho natin nakikita, nadidiscern, mga kapatid, yung mga mahalagang mga bagay para po sa pangwalang hanggang interest po, mga kapatid, ay maliwanag po na tayo ay nabubulag na ng pag-ibig ng sanlibutan po, mga kapatid. So lagi po nating tatanungin sa atin pong mga sarili kung saan po ba nakatuon yung atin pong mga interest. Kung ito po ba ay pang makamundo na lamang o kung ito po ay nakatuon pa sa makalangit po na interest po, mga kapatid. At alam po natin yan. At yun po ay lagi nating malalaman once we are always connected to God. Katulad po ng sinabi kanina ni Brother Johnny, mga kapatid. Paano po natin malalaman that we are blinded? The answer for me from the reading is when we are unable to discern the most precious things that are of eternal interest po, mga kapatid. Okay? So, from time to time, wag ho natin kalilimutan sa atin pong buhay na kailangan ho nating siyasatin ang atin pong mga sarili. Kung tayo po ba ay nandoon pa sa kalooban ng Panginoon o kung tayo po ay napapalayo na doon sa kalooban ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, tunay na tayo po ay may mga kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Ngunit sa lahat ng ating po pinagkakaabalahan pong ito, huwag nating kaliligtaan na lagi ho nating makita sa atin pong sarili kung tayo ho ay nananatili pa ba o kung tayo ho ay napapalayo na. So sa umaga pong ito, mga kaibigan, sa umaga pong ito, mga minamahal, ay muli po sana ay napaalalahanan po tayo kung paano po nating isasaalang-alang ang ating pong relasyon at ang ating pong katapatan po sa ating pong Panginoon. And I think ang ating pong binasa ay lubos na po nating naunawaan sa umaga pong ito. And we hope na naway ito'y gagabay po sa atin sa buong maghapon at sa mga darating pang panahon ng ating pong paglilingkod at pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon. And once again, happy God first morning po sa ating lahat. At balik sa atin pong mga tagapagpanguna kay Brother Melvin, ang ating pong bahagi po ng ating pong programa. Purihin po ang Panginoon. Happy God first morning po sa ating pong lahat. Siguro, mga kapatid, sino po ang nakataas ng kamay? Okay, kapatid. Okay po. Kapiraso lang. Okay po. Salamatan ng Panginoon Diyos kasi po meron tayong ganitong topic para po tayo hindi talaga mahulog sa kasalanan ng sanlibutan ito. Napakaganda po talaga ito. Lagi po sana natin naunawain ang atin pong mga napag-aaralan sapagkat yan po ang magpapatibay po talaga sa ating pananampalataya para po hindi tayo mahulog sa sanlibutan ito. Kung tayo po'y nahihiwalay, di na po natin nalalaman, Brother Melvin, na tayo pala ay nahuhulog na, tayo pala ay nasa sanlibutan na dahil nga sa lasing na tayo sa mga karayaan o karangyaan, busog na busog tayo sa kapangyarihan, sa salapi. Kaya po hindi na natin manhid na po tayo na doon sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Pag dumating ang panahon na tayo bumagsak,
parang lalo pa tayong napapalayo sa Panginoon, sinisisi pa natin ang Panginoon. Huwag po sanang mangyari iyon, mga kapatid, sa atin. Ito pong mga leksyon na ito magpapaalala sa atin na tayo ay lumayo sa sanlibutan ito sa pamamagitan po ng pagluhod, mga kapatid. Pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Diyan po tayo mabibigyan ng lalo't higit na mga karanasan na magpapatibay po sa atin. Dumating man sa atin ng mga panahon ng lubos na pagkalugmok, kung tayo po'y nasa Panginoon, grounded in the Bible tayo, mga kapatid, ay hindi po tayo lubusang malulungkot at hindi po tayo lubusan na magiging parang lumalayo sa manapay. Lalo po tayo magpakalapit-lapit sa ating Panginoon in times ng mga pagkalugmok sa mga bagay na sa limbutang ito. Salamat po. Amen. Thank you so much po, Sister Teresa. Ayun po mga kapatid, atin pong napakinggan ng lahat ng atin pong mga refleksyon sa atin pong Counselors on Stewardship pong ito. So tayo po ay darako na marahil sa atin pong pananalangin. Ang atin pong adorations and confession ay pagkakalupo sa atin ni Pastor Jerome. Ang thanksgiving at ang supplication po ay pangungunahan naman po ni Pastor Seth Pablo. At pagkatapos po nun ay mapapakinggan po natin lahat po ng ating pong mga mapapanood mula po sa ating project video, sa ating pong mission, vision and statement, and then ang ating pong closing song. And then darako na po tayo sa ating pong closing prayer na ipagkakalob po ng inyong pong lingkod sa umaga pong ito. Salamat po mga kapatid, purihin po natin ang Diyos. At tayo po'y dumako na sa ating pong silent prayer, and after po ay ang mga pananalangin na pangungunahan po ng ating mga butihing pastor. Happy God first morning po sa inyong mga kapatid. Okay po, yung sa Acts prayer po, lalagay ko po yung prayer pagka-play ko ng song. Walang sounds for the movie. Go ahead, Pastor Jerome. Pastor Jerome. Tuloy na po tayo, Pastor. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila, mapagpala po naming Ama, aming Diyos na tanay sa mga langit. Patuloy po namin kayong pinapupurihan, pinapasalamatan sa napagandang umaga. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat po ng kaluwalhatian dyan sa kaitaasan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa amin pong mga napakinggan, amin pong natutunan sa mga mensahe pong inyong ibinigay sa aming lahat sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa pag-alala na kami po ay patuloy na magtitiwala at patuloy na hawak sa inyo at patuloy na magtatapat, Panginoon, sa kabila ng anumang pong mga pagsubok na mangyayari o nangyayari po sa amin pong mga buhay. Patuloy po kaming magiging tapat at ang aming pong mga kaisipan, ang aming pong mga paningin ay hindi mabubulagan ng anumang pong kayamanan na maaaring ibigay ng sanglibutan pong ito.
Maiisip po naming lahat na ang aming pong priority ay hindi ang temporal na aming pong natatamasa sa mga buhay po namin ngayon, kundi ang aming pong mga buhay ay ilagak po namin sa paglilingkod sa inyo, at sa kahuli-huli ay magtatamasa po kami ng buhay na walang hanggan, kasama po kapiling po ninyo sa bagong langit na inyo pong at bagong langit lupa na inyo pong inihahanda para po sa aming lahat. Patuloy po kaming tumingin, patuloy po kaming magtiwala, at patuloy po kaming manghawak sa aming pong pananampalataya. Hindi po kami mabubulagan saan man pong maaaring ibigay o aming pong matamasa o aming pong makamtan sa buhay po naming ito. Panginoon, salamat po sa mga aral, mga mensaheng inyo pong ibinigay sa pamamagitan po ng mga taong inyo pong ginamit sa paglilingkod ngayong umaga, at patuloy pong ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat. Saan man po kami nasumpungang nagkulang, Panginoon, amin po itong hinihingi ng kapatawaran po sa inyo. Kami po inyong patawarin sa aming pong mga naisip, sa aming pong mga pagmamalabis, sa aming pong pagkukulang, Panginoon, at inyo po kaming patuloy na gabayan, lingapin, palakasin po ang aming pong pananampalataya, at maging kasangkapan po ang aming pong daily spiritual empowerment na ginagawa umaga sa gabi, upang patuloy kaming palakasin, Panginoon. Ma-remind po kami ng inyo po mga banal na salita, upang patuloy po kaming tumingin at maging matibay sa aming pong pananampalataya. Sa aming pong patuloy na paghayo, ingatan po kami, patuloy na ang banal na Espiritu ang makasama po namin, at huwag po kaming bibitaw, at anuman po ang aming pong mga naranasan, mga karanasan, ay maging matatag po ang bawat isa, at magpalakasan po kami pong mga naririto sa platform ng MS Teams, ang mga nakatunghay, nakikinig po kasama po namin sa Facebook, sa mga Facebook pages po ng CLPM at ng Discipleship Ministry. Ganyan din po ang mga nasa YouTube, nakikinig po sa amin sa loob at labas po ng bansa. Ay patuloy po naming isinasama sa mga panalangin na kami po ay patuloy ninyong sapatan, pagpalain, Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan, at ilayo sa anumang pong kapahamakan, upang patuloy po kaming maglingkod. Gamitin po kaming sama-sama sa iisang tinig, iisang layunin, upang sa ikatatapos po ng gawain po dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon. Ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu ang siyang makasama po namin, maranasan po namin sa buong maghapong ito, sa aming pong paggawa, sa mga pagpasok po sa mga eskwelahan ng mga estudyante, sa mga trabaho, Panginoon, sa mga bukid, at anuman po mga gawain po namin ngayong maghapon, ay kayo pa rin po ang aming pong makasama. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtugon sa aming pong mga dalangin. Ang aming pong panalangin ay pagpapatuloy po ni Pastor Seth sa iba pa pong mga kahilingan at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, at po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy po, dakilang Diyos, papasalamat kami sa pribilehiyo po ng panalangin. Papasalamat kami na kayo ang Diyos na hindi po nagsasawang makinig sa bawat pagtawag at panalangin ng inyo po mga anak. Maraming salamat po na sa mga pagkakataong ito ay kami po ay papahintulutan po ninyong mailagak ang lahat ng aming mga pasan, maidulog ang aming mga kahilingan, at maipasakop ang aming mga panukala at plano sa buhay. Kaya sa mga pagkakataong ito, kami po ay patuloy pong dumadalangin para po sa mga naglingkod at nanguna sa
pananambahan po namin ngayong umagang ito ay patuloy po namin dinadalangin sa inyo si Pastor Jomer Clerigo, si Brother Edmond Sabio, si Pastor Jerome Isquero, si Ma'am Linley Arante, at si Brother Johnny Aris. Dakilang Diyos, ang inyo pong mga lingkod na ito na aking pong binanggit. Sila po ay may mga specific na kahilingan marahil po ay may mga pinagdadaanan, may mga pagsubok na tanging kayo po ang nakakaalam. At alam nyo rin po ang mga kaganapan sa bawat pamilya na kanila pong kinabibilangan. Ang aming pong hinihiling ay inyo pong pagpapalain ang mga lingkod po ninyong ito. Hindi lamang po ng mga material na mga pagpapala, lalong higit ang spiritual na pagpapala na ito ibuhos ng siksik, liglig at umaapaw sa kanila pong buhay. At patuloy nawa silang gagamitin sa inyo pong misyon sa paglilingkod para po sa inyo pong dakilang gawain. At patuloy din po naming hinihiling ang inyong basbas sa programang ito na araw-araw po na ipinaglilingkod ng CLPM, ang Daily Spiritual Empowerment ng God First Morning at Mission Evening. Hinihiling po namin patuloy na ang pagkasi ng banal na spirito ang mararanasan sa bawat nakikinig, nakikisangkot sa lahat po ng sumasama sa pananambahan sa platform na ito ay inyo nawang pagpapalain at maitatag ang pananampalataya. Mas lalo pang umalab sa paglilingkod po sa inyo at lalo higit mapalapit pa ng lubos sa aming pong tagapagligtas. At patuloy din naming idinudulog at isinasamo sa inyo ang tagumpay ng pagpapatayo ng headquarter project ng CLPM, Every Family a Builder Program. Patuloy na ang pagkatok sa puso ng bawat isa na magising ang damdamin namin sa pakikiisa, sa pagtataguyod at pagbabalikat na sama-sama sa pagpapatayo po ng inapangarap na headquarter ng inyo pong misyon sa teritoryo pong ito. Harinawa, Panginoon, na ito po ay mangyari na sa madaling panahon na ang inyo pong ng inyong mga pagpapala ay imbuhos pong masagana. I-provide nyo po ang mga pangailangan po nito. At naniniwala po kami na bago pa man po namin to hinihiling ay gumagawa po kayo. At ibinubuhos yun na po, Panginoon. Yun po ang patuloy naming iniklaim sa inyo pong banal na harapan. Noon din pagpalain ang mga gawain na umuusad po sa mga pagkakataong ito sa Pantok May Kawayan, Bulacan, ang Crusade po roon, at ganoon din ang revival na ginagawa sa Dimanayat na pinapangunahan po ni Pastor Fred Malasab. Ang 5-year discipleship framework din na ito pong mga panukalang ito alang-alang sa pag-usad at paglago ng inyong banal na gawain, Panginoon, sa teritoryong ito ay inyo nawang basbasan at pagpalain ang lahat na nakikibahagi po rito. Nawa po ay ito po ay magtagumpay at maghatid pa ng maraming kaluluwa papalapit po sa amin pong Panginoon. Idinadalangin ko rin po ang pamilya po ni kaibigan ni Brother Fred Torres. Dakilang Diyos, nawa po ay tuloy niyo pong i-comfort sila sa pagkawala ng kanilang minamahal. Niling namin na sa mga pagkakataong ito ng kanilang kalungkutan ay inyo silang
pagkakalooban ng iba yung katatagan at kalakasan. Ang pag-aliw po nawa ng banal na Espiritu mararanasan nila at hindi sila mawalan po ng pag-asa buhat sa inyong mga salita at sa mga pangako po ninyo ay pinagkaloob po sa amin. Nawa po ito po ang siyang matibay nilang panghahawakan sa mga panahong ito. Inaasa rin namin sa inyo ang mga suliranin pampisikal na pinagdadaanan po ng aming mga kapatid. Kayo po ang dakila namin manggagamot. Niling namin ang kagalingan para kay Elijah Manalos, kay Lori La Chica, kay Jerry De La Cruz, kay Wilfredo Nepomuceno, kay Marcos Espiritu, kay Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, kay Charlie Manukay, Marlita Fernandez, John Lelis, kay Baby Bella Pinto, kay Charito Almario, kay Sister Feli Gucheco, Justin Acebron, Leo Martin Hertusuela, Fred Torres, Kali at Arvin Santos, Realin Garduse, Joan Aranya, Crisanta Valdez, Crisanto Adrayan, Lenny Manato at kay Aner Fortu. At marahil meron pa pong mga pangalan na hindi po naisama po rito na sila rin po ay nasa banig ng karamdaman. Dakilang Diyos, aming hinihiling ang pag-unat ng inyong mga kamay sa kalagayang kanilang pinagdadaan ng physical. Patatagin niyo po sila sa mga pagkakataong ito. Marahil ay dumarating ang mga takot, discouragement, lalo na po sa mga malalang sitwasyon na dumadating sa kanilang mga kalagayang physical. We are hoping and praying, Panginoon, para sa mga minamahal po namin kapatid na ito, na inyo silang pagagalingin at kakalingahin sa kabila ng pinagdadaanan po nila. Ihatid po sila sa muling magandang kalagayan ng kanilang kalusugan, pagpapanumbalik ng sigla at kalakasan. Nawa po, pahintulot niyo po na sila po ay kumaling at may pagpatuloy ang paglilingkod para po sa inyong banal na pangalan. Tanggap niyo po ang paghiling din namin ng pinansyal nilang mga pangailangan. Alam niyo rin po mga gastusin. Alam niyo rin po ang mga pangailangan nila. Nawa po ipagkaloob niyo rin po ito. At lahat po ng gamot, lahat ng doktor nag-aasikaso at maganap po sa kanilang mga pangailangan, inyo rin nawang basbasan, Panginoon. Maraming salamat po ng lahat ng mga pasanin, lahat ng mga kahilingan, lahat ng mga bigat na amin pong idinulog po sa inyo ay hindi po ninyo babaliwalain. Salamat po dahil kayo ang Diyos na hindi lamang nakikinig kundi tumutugon din sa lahat ng panalangin po namin. Pinapasakop na po namin ang lahat sa inyo. Nawa po sa panibagong araw na ito na amin pong tatahakin, punuin niyo kami ng pag-asa, kalakasan, ng pananampalataya, at tawa po ang basbas ng langit at amin pong tanggapin sa mga oras na ito. Ito po ay amin pong idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, mga
manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's vision, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am vision. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya tayo po ay manalangin, mga kapatid. Inanyayahan ko po kayo po ay manalangin sa pagtatapos. Mapagpala po naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Purihin po kay Panginoon. Salamat sa inyo pong pagpapala sa bawat isa, sa mga salita at mensahe na amin pong natunghayan ngayon pong umaga. Ang amin pong dalangin, Panginoon,
ay ang patuloy po ninyong pangunguna ang ipagkaloob sa amin para po sa buong maghapon pong ito. Ingatan at ilayo niyo po kami sa anumang mga kapahamakan. Ang gabay at pangunguna po ng langit ang amin pong maranasan o Diyos. Inihiling po namin ang pangunguna ng banal na Espiritu sa amin pong buhay. Panginoon, patuloy maranasan po namin ang inyo pong biyaya sa maghapon pong ito. Pagpalain ang bawat isa at patuloy na kami po'y nakatuon lamang sa inyo pong mga kalooban at pagpapala na dapat po naming maunawaan sa aming pong buhay. Huwag niyo po kaming pababayaan o Diyos na kami po'y mapalayo, kundi bagkus tulungan na mas mapalapit po kami sa inyo sa tulong po ng inyo pong biyaya sa aming pong buhay. Pagpalain po ang bawat isama. Ito pong lahat ay amin pong dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Maraming salamat po. Happy God First Morning po sa God inyo bless lahat, mga everyone. kapatid. Happy God First Morning. Happy God First Morning po sa inyo. Thank you po sa mga nanguna. Happy God first morning po sa inyo lahat. Thank you po, dear pastors. Hanggang sa muli po, bukas ng umaga, tayo po'y muling magkita-kita. Huwag po kayong mawawala. Sa Thank mga you. nasa God bless Facebook, everyone. good morning din sa inyo. Ingat Salamat po. din sa mga nasa Facebook. Ano po? Salamat po. Salamat po sa lahat. Sige po. Salamat at pinapakinggan sa umagang ito. God bless po. Sa ating lahat tayo po ay Tayo. mag-shutdown na. Na-bless po In sana five. tayong lahat. Ano po? Na-bless po sana tayong lahat sa ating natanggap na. Sa syempre naman ano. Bless lalo na si Brother Edmond. Bless yan ano. Apo. Sige po, tayo po ay dahan-dahan na mag-shutdown in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye.